Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, Biyernes edisyon kita. Thank God it's Friday. Uli nga Biyernes sa bulan sang Enero tuig 2026. So, way lang bala, no? Kadasig lang gid sa tiyempo. Sang nagligad, nag-umpisa pa lang kita sang bulan sang Enero, magatakop na ini buwas, Enero 31, kag bulan na sang Pebrero sa Domingo. Kamusta bala ang January sang aton nga mga tagpalamati? Naging productive bala ka mo? Or masiling naton damo kamo sang na-accomplish? Or basi nga masiling mo bala nga naga-ano pa lang naga-adjust pa kamo sa tuig 2026? Kag sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan man subong, no? Enero 30, happy birthday. Kag sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, istoryahan ta ining 46 ka hepe sa Western Visayas nga ginpang-relieve sang PRO6. Ano bala ang rason sa pag-relieve sa ila? May patag sini ang spokesperson sang PRO6, si Major Lailin Sensil. Samtang sa ibang panaton nga balita, mga kabyanan, may 7 ka empleyado sa Bureau of Fire Protection, sang Department of Interior and Local Government na trap, mga kabyanan, sa elevator sa ilang opisina sa Banwa sang Santa Barbara. In-rescue sila sang Bureau of Fire Protection Santa Barbara Fire Station. Ano ba lang feeling, no? Grabe. Na-imagine naton 1 hour sila nga na-trap. Muna nga ano ayan ang feeling nila sini laban-laban ni ang mga kauturan tani nga na-trap. Pag duty nila abi subong adlaw matyago ano ni masters ni sila bisan ano ka taas ang panalgan ni ila ginaobrahan. Sigurado gid kuya may ano na may epekto ina sa ila. Kita gani kagina nag-ano lang kita no, nagasakay lang kita sa elevator diri sa aton sa Iloilo Science and Technology. Although ay man sang problema, pero ano ba lang no, mapinsar mo ba lang posible na matabo sa imo. Pero ang palaligban sini mga kabyanan kay bag-o lang ning opisina nila, nuway lang ni dugay ng sailong DILG. Bla? Ang talatapan sang DILG Western Visayas. Kay sa nakuha naton nga information, padaog na ning 7 ka empleyado, 7 ini sila, 4 ka lalaki, 3 ka babae. Sa dira sila no sa regional office. Pagpanaog nila nagmalfunction sa ground floor na sila. Nag-message sila kag nangayo bulig kiti ang nagmalfunction ng elevator kag naglabot sa 1 ka oras
kag na-rescue sila. Mayuman kay ti na rescue importante nga safe sila. Amo lang yang aton nga pasalamatan. Why sang may natabo sa ila. Trese minutos makaligan sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa iban pa naton nga balita, mga kabyanan, kahapon sa press conference ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ginpahayag sini nga ano ang mangin status sang pulis nga nakatiro sa suspect nga naghatag kakugmat sa mga pasahero sa bahin sa pre-departure area sa Iloilo International Airport. Iti nagpangtaya to sa kutsilyo. Rason nga gintiro ini siya sang pulis sa Abaga. Kagti stable man subong ang suspect. Ti ang pamangkot subong may liability balang pulis. So i-determine ina sang Provincial Internal Affairs Service. So amo na no balantayan ina. Iti ang ining hitabo mga kabyanan first time ini. Iti ang pag-explain sini sa aton nga provincial director ngati kada shooting incident nga may amo ni bala may matiruhan kinaimbestigahan ini sa Provincial Internal Affairs Service. Dira lang taon kung may lapses sa parts ng PNP personnel. Pero kung lantawon mo ang iyagin himo para sa safety sang tanan no, ang pamangkot man lang sina nga ang gintiro gid siya. Alin kiti makita mo armed and dangerous siya eh. Nagapangtaya na siya sang kutsilyo. What if hindi pulis ang gintarget niya? What if mga pasahero langso niya to kaghanusan? So wala naging palabot sa PNP sang mga pulis sa amo to nga sitwasyon kag mismo sila gin-manage na nila. Kati sila mismo ginapangtayaan na sila mo. Yung na gani no na lantaw ko bla what if ara ka didto kabataan mo ang imong asawa or mga senior citizen mo dira. Ang iniisip ko abi mga vulnerable naton bala nga mga kauturan. Mati wala sang ideya kung paano dipinsahan ang kaugalingon nila ang kaso nga mo itong matabo sa ila. Muna nga pasalamat kita no sa PNP. Mati nag-respond. And we hope na hindi na ini masulit. Ang akon gid nga concern sini nga what if armas, pusil abi ang recover. Paano nila anong protocol? Anong security protocol? Ulaton pa bala nga buksan ang balon mga buksan. Kati balaan mong reason nga ang why sila nagabukas ang mga security personnel dira sa airport. Kaya hindi nila gusto nga matanimbala naman bala. Maisyuhan naman sa tanimbala, mga issues bala nga may mga nagkaladula. So ang ginahimo sang mga security personnel dira sa airport, silang naga-request sa tag-iya sang bahag na buksan. Kaya mo na ganing pamangkot. What if abi pusil to? Or may pahilayo lang? Bomba abi? Pahilayo lang? Paano i-manage sila? Munang gusto naton mabalaan. Gusto naton nga maatagan. Kay para nga may may ideya ang aton mga pumuluyo.
Hindi ma-feel man nila nga safe sila sa Iloilo Airport. Kag may kang tanan sa sining natabo sa Iloilo Airport, tinguan taman nga labuton ang Iloilo Provincial Capital. Ano bala ang statement ni Governor Toto Defensor sa sining natabo dira sa Iloilo International Airport ngiti naghatag sang kakugmat sa aton nga mga pumuluyo. $18 makaligat sa takna nga alas 2 sa hapon. Ang aton nga kapulisan, no? Amat-amat naman nga nagapreparar para sa kapistahan sang haro. Ang isa gid nga ginakampanya tagid sa aton nga mga kauturan nga dapat maghalong gid sa inyo nga mga gamit. Likawan nyo nga magpakita-kita sa mga alahas nyo dira nga makasilaw bala sa mga makawat kay magaserbe ka mga target nila. Labi na mga kabataan taman. Balan mong mga kabataan nakafocus na sila kundi sila kapangita sang kalingawan nila. Hindi sila maka-enjoy. Alungan taman sila nga madula sila. Dapat ang mga kabataan naton tudluan taman sila sa mga pwede nila himuon. Ingkaso, ingkaso man lang. Kung madula sila, sino ba lang ila kantuan? Paano sila magpangayong bulig? May ara ganin na bracelet. Para bala sa mga gagmay nga bata, may bracelet na ibutang mo ang contact number ng parents or sang guardian. Parang in kaso nga madula ang bata, amo na i-contact. Okay, so muna at least may ideya ang pila sa mga kauturan ta. Hindi naton gusto nga sa pagpamista nyo, pagsimba nyo sa Haro Cathedral, may madula mga bata or makawatan ka mo. Bala mo mga kawatan sang dinagyang nga ni sila kapurma nadakpan sila dayon sa mga personnel sang PNP. Which is para sa akon gid commendable gid. Kay last year damo sang nakawatan. Damo gid nga cellphone ang nagkaladula. Isubong ng tawon tabi. Kung marisgo pa ning mga kawatan sa pista sang araw. Kung yung mga tao bilang nga mapahapos lang may ang iba ni sa ila may mga problema gusto nila yung solbaron lang niya sa paagi nga nabalaan lang nila bisan ti masiling naton illegal sa masiling naton na paglapas na sa layi mapahapos lang mangawat lang o isla kabalo nga sobrang balik sila sa ila sa nabalon mo pa nga nangawat ka para sa para sa imo nga nagamasakit nga himata or nanay or tatay hindi ina rason may mga proseso may mga bagay nga pwede mo gidibuon. Hinahanglan mo lang i-figure out ang imong problema. Hindi nga mapahapos ka lang para nga makuha mo ang bagay pagi sa pagpangawat. Muna bantay ka mo sa kapistahan sang araw kay damo ginadayang naga libot-libot kag nagapangita sang target. 21 minutos makaligat sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan, ari, pabati naton sa inyo ining interview ta kay Major Lylin Sensil, ang spokesperson sang Iloilo o sang Police Regional Office 6. Ano ba lang rason nga gin pang-relieve ini 46 tanan ba umadamo-damo nga PNP personnel ang gin pang-relieve hepe ini sila diri sa aton sa Police Regional Office 6. Sa sining pag-relieve kag pag-reassign ng mga sa Western Visayas. Sir Paul, good morning. Mula sa tanan, relief and reassignment for this region. Kaging process ang aton nga second natin the police
Aga, Police Major Raiden Sensil, ang spokesperson sa PR06. Ma'am, luyag na ton na may maluan, no? Hindi na anong rason, no? Sa sining pag-relieve kag pag-reassign sa mga hepe dito sa aton sa Western Visayas. Sir Paul, good morning. No, una sa tanan, no, ang relief and reassignment sa aton na 46 ka mga chief of police diri sa Region 6, Sir Paul, again, deliberate ini, no, kaging process ang aton nga second level officers placement board. Kung sa diin ng aton nga Deputy Regional Director for Administration, si Police Brigadier General Alexander G. Mariano ang naga-chair sa tuning board nato, no. Ang reason or kung nga ang mayara kisang gin-relieve and reassign, so mayara nga criteria nga ginsundan no ang aton nga board. Una diri, Sir Paul, gin-consider ang length of time sa ilang nga mga current position. So most ni Sir Paul sang mga gin-relieve nato, no, nga mga chief of police naton, mayara na sila naka 1 year na sila to 2 years, no, sa ilang posisyon as chief of police. Ikadua, ang cumulative tenure of duty na at least maka 6 years ikaw, no, as chief of police or officer in charge no, sa mga nagkalain-lain nga police stations naton. Ang ikatlo, nga gin-consider man diri, no, ang merit and performance-based kagi, Sir Paul, no, sining 46 ka mga chief of police naton. Okay, ma'am, sa merit and performance, may ari diri bala, ma'am, natin ipangkakas bangod natin underperforming sila. Sir Paul, no, hindi lang ang consideration, hindi lang siya iyang masiling naton merit and performance. Tatlo ini siya, Sir Paul, gika criteria, no, ang gin-consider, hindi lang alone na merit and performance lang gid siya, no. Okay, bali may ang luyag na to i-clarify, ma'am, nati may sa 46 na ni may ara ba lang nati naka sa nasiling mo, ma'am, no, 1 to 2 years na sa police station, tapos may ara ba lang nati in-reassign sila kasi tungod mahina ang performance nila. Sir, halos ini sila tanano, naka-serve na sila 1 to 2 years, no, minimum of 1 year na sila sa ila position as chief of police, Sir Paul. Okay. Kagti, kung sa performance, ma'am, ano ang assessment sang aton nga DRDA, no, General Mariano sa ila, kiti sang nag-ahead sini? When it comes naman sa additional na criteria nato, no, sa merit and performance na Manila, no, so amo ni siya nga mayara kita iyang rules naman silang gina-consider, no, mga accomplishment naton, especially sa mga implementation sa mga PNP programs, Sir Paul, no, mo man siya ang isa sa mga gin-consider nila. Okay. So anong ang status ni Mila, ma'am? Reassignment or ano man, may mga assignment na ni 46 na nga kitang relief? Sir Paul, no, ila sini nga assignment ang mag-implement ang mga CPO na naton kay CPO, no. Ang iban sini sa ila ma-reassign lang to other police stations. Batian si Police Major Lailin Sensil, spokesperson sa PRO6, mga depende na ini, no, sa mga provincial police offices sa kundi nila ini pang reassign, pero effective ini kundi kita magsala effective ini subong ang ining reassignment, no, sa mga police. Ang personnel movement gin-deliberate gin-process through second level officers placement board, paunahan ni Police Brigadier General Alexander G. Mariano, Deputy Regional Director for Administration, to make sure that transparency, objectivity, and strict adherence to existing PNP policies and guidelines and relief reassignment are based on established criteria na nakipan sa length of time, current position, cumulative tenure of duty of at least 6 years, and merit and performance-based considerations. Yun ang pamangkot natin kung
may mga underperforming pero way gid masabat no kung isa bala ini sa mga may pila bala ka mga hepe nga amo ni ang rason nga gin-relieve sila. I think ining administrative action aligns sa focus agenda sa Chiefs of Philippine National Police General Jose Melancio Nartates, particularly in strengthening the efficient management of human resources to ensure optimal personnel deployment and sustained organizational effectiveness. ...28 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon, maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Ban. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tinggi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo,
Likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. 'Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. 35 minutos magkaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Parahin ka mo nagpamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Balwa. Abi ko ining bomb threat wala nagpahuway na. Pero sinilang yun nga hapon may nakuha kitang information na may bomb threat nga ginpadala sa Hibaw-an Integrated School dira sa Hibaw-an Sur, Mandurriao. Mga kabiyanan, base sa information nga nakuha naton from Iloilo City Police Office, nagabaton sang mensahe. Nakabaton ini siya sa mensahe ang principal halin sa iya grade 10 teacher nga may nabaton ini nga bomb threat. Niari diri nga nagpadala sa message. Ang message, "Hi ma'am, ang ngalan sang maestra, lagyo na kamuda. May bomba dara pag wa pa kamo kalagyo, tanan kamo mapatay. Nakatagong bomba sa likod. Bago building, pag wala nyo naabutan, malupok na tanan kamo tanan mapatay, lagyo ba, bye." Do Jijimon ang sinya. Pag Jijimon do balaan mo na ni kung sino ang i-track sini. Abi nila lango-lango ang pagpamuhag, no? Pero kung madakpan ni mahinulsol gini siya. Mo lang nang masiling ko kay may pila na nga mga napasakaan sang kaso. Ginalantaw naton nga abi naton bala kulbaan ng ining mga nagapangsasko pero do may ara pag nga mga maisog. Gusto nyo gidya nga matilawan nga mga pasakaan nga mo sang kaso padayunan nyo. Iti sa karon no ang EOD nag-abot na sa eskwelahan para mag-check magpatigayon sang paneling kag inspection. Pero sang dinagyang way mangani kita sang bomb threat, no? Ati kayo wala exam mo. Basi may exam sa Hibaw-an Integrated School, third grading exam nyo. Basi nga may mga estudyante dira nga nagapangita gid sang problema nila. minutos makaligat sa takna nga alas 2 sa hapon. Update sina karon no sa bomb threat. Kauntanay ang report from Iloilo Provincial Capital. Luyag ta may baluan ano ang statement ni Governor Toto Defensor
sa sining natabo sa Iloilo International Airport. Kwantang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon, Paul, hindi pabor no si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport. For context lang, Paul, no, recently ginkakas no ang initial screening o kunang screening dira sa entrance no sa Iloilo International Airport, but rather ang screening dira na nahamtang no sa departure area sa Paluparan. So ginpatuman ina right after no nga ginbisita man ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ang nasambit nga Paluparan, and may natabo no sang January 28 may natabo nga insidente dira sa Iloilo International Airport. So ginpahayag no ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa iya nga regular press conference nga hindi screening ang problema no sa natabo nga pagwaras no sang pasahero sa Paluparan sang January 28. So no, sa iya nakita mismo sa screening no sang Paluparan ang bladed weapon o kon ang kutsilyo apang nagpamalibad iniya nga ibalik no sa mga otoridad o kon magsunod sa mga kapulisan. So ginpahayag sang gobernador nga ang pagkakas sa initial screening desisyon iniya no sang Department of Transportation o kon DOTR para sa mas mahapos kag komportable nga pagbiyahe sa mga pasahero sa Iloilo International Airport. Gindugang pa sang gobernador nga trend na gid man yan no sa mga Paluparan. Even ginsite niya pa nga example no ang Manila Airport kung sa diin wala sang screening no sa entrance sang Paluparan. So for tourism and also for convenience no sa mga pasahero. So ginpatpat pa sang gobernador wala man totally gindula no ang X-ray screening, but rather nahamtang siya no sa third floor o kon sa departure area sa Iloilo International Airport. So naibaluan no para sa mga tagpalamati sa Radyo Pilipinas Iloilo kung madumduman sa January 28 may pasahero no nga nakitaan sang bladed weapon, but unfortunately no wala niya gin surrender ang nasambit nga kutsilyo sa mga otoridad. Kay unfortunately man natiruan ini no kay nag sort of amok siya no sa sulod sang Paluparan. But despite that no Paul, wala iya sa screening ginablame ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang problema, but siling pa niya it's a sort of an isolated case no ang nasambit nga insidente. So yari pa matian ta Paul no ang kabahin sang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kita ka naman ng airport sa Pilipinas kasi iba ng parties ang kalimutan. Why siyang X-ray sa entrance? Kag natabo to hindi tungkol kay why X-ray. May X-ray kit na dapan gani. Kaligit hindi ilang pag-surrender. So wala siyang lapse. Hindi to tungkol nga wala sa X-ray sa puno. Nadapan kung kay may X-ray. Pero if ibalik ang ko. No. Muna ngay ang natabo ini hindi siya magpati sa pulis. Hindi tungkol nga wala X-ray. Hindi siya magpati sa pulis kada talagang sarang na yan. Why this very isolated by the presentation of the facts. Hindi mo yung pag-surrender this happened to me twice. Once, ginatagan ako sa Swiss knife. Bilhin ko sa bag ko. Sila sa polis, sir, you have this. I have to leave it to you lang. Ano muna kayo kakalimpag ka. Pero kung ako lang hindi, you know why? The general trend is in the airports, because of tourism and because of common sense, we reduce the levels or the
ang mga stages balas ng travel mo sa airport for tourism and for convenience. May trade-off siya, pero may trade-off pa na dito may extreme to sa ibabaw. So departures, we don't need that. We don't need that. So just to clarify ko, is it a yes or a no favor with our community? Hindi ko yung favor ng ibalik. It was the DOTR's undersecretary what it removed. Kasi sa Manila Airport, why not to sa X-ray? So nabatian no si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa pamangkot kung bala pabor siya no nga ibalik ang initial screening o kung ang X-ray sa entrance no sa Iloilo International Airport, and ang pahayag dira sa gobernador hindi siya no pabor sa pagbalik sang initial screening. No. Daan to. Baldi Gov Toto, no? Kasi makita naton ngati may machine nga naka-detect gani. Yes, na-detect. Na-detect siya. Galing kaya ang problema. Ang tawag niya nag-refuse na i-surrender. Kasi pwede man to dalon eh. Pwede to siya dalon kung i-check-in. May explanation sina ang PNP ta. Wala niya man ginhimo. Kasi naghatag pa siya sang kakugmat dira sa mga pumuluyo ta, mga pasahero. Di way gisag choice ang mga pulis ta kundi teruhon siya kasi nagpangtaya na siya. What if abi ang gintayaan niya hindi pulis. Mga ordinaryo nga mga pumuluyo ta. Dako pagid nga huol para sa Iloilo International Airport. So nakita nato niya kung X-ray machine ti ara naman ina na plastar, ang dapat lang gid nga paghimuon dira nga kung may amo sina nga mga tawo nga ti pag-detect maano dayon bala mauyatan abi or neutralize dayon insakto ina nga hindi na sila patagaan sa tsansa nga makapalagyo pa bala. Kitigin pamangkot naton ina hope kay Colonel Bayani Razalan. Sir, what if pusil ato or may bomba abi? So paano ina gina-handle di siling niya? May mga i-recommend man sila no sa Iloilo International Airport kag sa iban pagidara nga mga security personnel kidamo ina sila dira naga-secure sa paluparan para ngati hindi na masulit ang kaangay sining insidente. Yes, kag sa aton nga pag hinunanon Paul no with Sir Art Pareño or Arthur Pareño sa Kaap Iloilo na mention no or napamangkot naton kung may hiwaton nga simulation exercise sa ginpahayag niya nga every 2 years gid man may ginahiwat nga simulation exercise no. And naka-mention kita kung bala ang masunod nga simulation exercise ang atong similar scenario no nga nagtublag sa mga pasahero dira sa Iloilo International Airport recently no ang pagpanaya no sang kutsilyo sa mga katapo sang Aviation Security Group no kon kapulisan dira sa Iloilo International Airport, and pahayag ni Sir Art no posible or pwede no ma-recommend para sa masunod nga simulation exercise. Dapat may himuon gid sila sinihop kay balan mo ang dating subong sa mga nagalantaw sa social media, nagabasa dira sa mga post negative ang paglantaw nila. So dapat ang Iloilo International Airport kag mga law enforcement agencies nga nagabantay dira dapat may himuon nga adjustment sa ila security para nga hindi na masulit ang kaangay sini nga insidente, para nga ti makita sa mga pumuluyo nga ti isolated to kag apisan man kadto sila sa syudad or sa Iloilo International Airport masiling nila nga safe sila sa gihapon. Kabay pa no kay ti ang gateway nga daan no sa Western Visayas ang Iloilo International Airport, madamo sa mga turista nato na nagalabay dira sa paluparan. And take note Paul may mga international flights kita dira. We have direct flights Iloilo Singapore, Iloilo Hong Kong, and Iloilo Thailand. So imagine no basi makaapekto ini, but fortunately nagaghulag no ang aton nga mga kapulisan, ang Kaap no hiwat man sila sa own investigation nila para tuhoy no sa natabo nga insidente. Okay. Hope madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Hope Trechante sa report. Klaro gid tong ambal ni Gob. No. Kay ano man may punto man si Gob kay ang
aside sa ginalantaw naton ang security aspect, kinahanglan man nga lantawon ta man ang convenience sa gihapon sang aton mga pumuloy. Wala sang problema sa pag-detect. Kay na-detect gani sang aton nga mga otoridad. Ang nakita lang gid naton paano ang pag-handle sa mga tawo nga may dala nga mga kontrabando or bladed weapon sa mga ginaduminian bala. Paano sila i-handle, i-manage nga hindi na sila makapanghalit sa iban nga mga pasahero. Tituod gid man kumbaga ti nakapalagyo pa siya, di ba? Nag-refuse siya, nakadalagan pa siya. Pwede ayhan nga pag sometime nga na-detect to, nauyata na siya dayon. Na sir, dali lang gid. Pwede buksan mo anay. Di ba? May mga amo na bala no, galing kiti magaserbi na ang eleksyon. Nami pagita tani kung may CCTV sila. I'm sure may CCTV sila dira. Tawon nila no. Basi pwede man nga ma-share nila sa aton nga mga ma-share nila sa pumuluyo bala. Para nga or sa mga katapo sa media para mas taman may baluan tabla kung anong ginhimo gid Manila nga ang nakalusot or nga ang hindi nga nakalusot ang term no nga ang nakadalagan pa siya. Anong ginhimo dira sang mga security personnel nga ara dira. Dibla? Gusto na ito no balaan Iti may mga CCTV kasi may mga insidente. Ang naghahatag sang klaro nga eksplanasyon sa aton sa mga katabo isang CCTV footages. Diba? Nami guro kung matagaan kita no para nga ma-analyze taman. Ma-analyze ta kung nga ang nakadalagan. Diba? Nakapalagyo nga nag-refuse. Ang refuse siya ti iyan na to judgment yung suspect. Pero punto ba lang nga ang nakadalagan pa siya. Ti sakto tong hambal niyo na dapat ma-neutralize. Kaptan mo lang siya, hindi mo man siya pagpusasan, dira or hila man siya sa sala, aton lang mauyatan lang siya. Mauyatan mo lang sa balang hindi siya makapalagyo pa, makapanghalit sa iban. Kaya aton nga ginalantaw sini, what if may dala na gid man sa daan kang magdalagan sa iban nga mga pasahero kag may dabi. Wala man siya intent to harm sa iban Ang mga pulis lang to kasi feeling niya doon na corner na siya. Pero what if, Abi? What if, hostage taker to. What if? Diba naglain pa gid? So dapat, may himuon gid dapat nga adjustment dira ang Iloilo International Airport. Hindi pwede nga balanta nga hindi na kinanglan ibalik ang initial screening. Iti mando ina sang DOTR Central Office. Pero dapat may himuon ka mga adjustment dira. Kung hindi man pag-ibalik, anong himuon ninyo? Nga mabatyagan sa aton nga mga pumuluyo nga safe ang Iloilo International Airport kay balaan mo ang nagasulod subong sa pinsar sa mga turista, sang mga nagaplano magpadulong sa Iloilo, hindi ko anay magkanto to Pero worry ako basi ba lang may matabo nga pareho sa to sa matabo sang ligad, di ba? Dapat kung kita maglantaw, dapat madasig-dasig man ang security adjustment nga himuon sa Iloilo International Airport. Pero kahapon nagpadulong si Janelle kag Hope no sa Iloilo International Airport, mas naghugot pagid ang security. Pero ang hindi ko ni malipatan nga instance nga one time nag-upod ang mga katapo sang media, Holy Week. Nag-upod ang mga katapo sang media kay Brigadier General Jack Wangkey patong time, retired na si Sir. Nag-upod kami for inspection. Take note nag-upod kami for inspection. Mga pulis lang, nag-upod ni General Wangkey ang hinpasulod sa Iloilo International Airport para i-check ang sitwasyon. Kami nga mga katapos ang media, ginbilin. Asa subong wala ko na malipatan imagine lang, nag-cover gani kami sang inspection sang regional director para ma-check ang inyo dirang security posture. Dosisin o kamo nga magpa-hugot-hugot sang seguridad ninyo kung sa katapos ang media. Mga mo na lang nga bagay. So, lantawon ta. Dapat magserbi ni nga leksyon sa inyo nga anong adjustment himuon namon. Kagti dapat maistoryahan ina sa tanan nga mga security personnel kay hindi lang ina isa ka ahensya dirang nagabantay. Damo ina dira may ara sa OTS,
ang Aviation Security Unit, kag iban pa gid no nga mga law enforcement agencies. So lang tawon ta kung anong pwede mahimo para nga hindi na masulit ang kaakay nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 53 minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita patpatunaton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ang iban pagid nga mga balita no. Tutok lang sa gihapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Rochelle Jones sa Tahero sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na batiya ang mga labing ulihi nga kasayura. Ulang, ublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000%